orihinal. Isang salaysay ukol sa issue ng TikTok ni Beyoncé at ang reaksyon ng publiko. Hindi ko naman itinatanggi, mataas ang kilay ko paminsan. Pero kung tutuusin, marami pa rin ang mas mataas ang kilay kaysa sa akin ngayon, lalo na ang mga Edsenians o mga matitinding taga-suporta ni Beyoncé, na kilala rin bilang si YB Beyoncé. Kaugnay sa TikTok video ni Beyoncé, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, wala akong nakikitang masama sa kanyang ginawa. Sa totoo lang, nakakatuwa at nakakagaan ng loob ang kanyang sayaw, kasing cute ng taong inyong kaharap ngayon. Wala talagang masama sa ginawa ni Beyoncé. Ayon nga kay Kalinga Prab, huwag masyadong magpa-TikTok, lalo na kung wala namang malinaw na benepisyo. Ang punto niya ay simpleng paalala, kapag sobra-sobra, maaring magsawa ang mga manonood at baka makalat ito ng hindi maganda sa social media. Pero hindi rin naman niya ipinagbabawal ang TikTok. Ang sinasabi lang ay huwag gawing palagian. Nang naglabas si Beyoncé ng TikTok, maraming bashers ang tila nakaabang, naghihintay lang ng maliit na pagkakamali para maipintas o mabigyan ng masamang kahulugan. Sa mga komentong lumabas sa content ni Madam Bopil, ipinakita raw ang ilan sa mga taong nadismaya sa ginawa ni Beyoncé. Ayon pa kay Bopil, marami pa raw siyang screenshots na hindi na lang niya inilabas, mga patunay ng pagkadismaya umano ng ilan. Ngunit sa pananaw ko, ang mga taong ito ay hindi totoong taga-suporta ng EDC. Sapagkat kung tunay silang supporter, hindi nila basta-basta hahatulan si Beyoncé ng ganoon. Ang ginawa ng kanyang mga bashers ay latang sinadyang hanapan ng butas ang isang bagay na likas namang inosente. Ganito talaga kapag ayaw sa iyo ang tao. Pilit ka nilang sisiraan. Ginagawa nilang mali ang tama at hinuhusgahan ka hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa inggit o insecurities nila. Ang mas masaklap, pinapalaki pa nila ang issue kahit ang isang simpleng TikTok lang na layuning makapagpasaya. Dahil dito, umalma ang mga taga-suporta ni Beyoncé at ng EDC. Sama-samang ipinatanggol si Beyoncé laban sa mga akusasyon ni Madam Bopil. Marami ang nagsabing hindi patas ang content ni Bopil. Bakit daw si Beyoncé lang ang tinutukan, samantalang may iba pa namang miyembro ng Kalingap Angels na may issue rin ngunit hindi niya ginawan ng content? Maraming tanong ang lumutang. May kinikilingan ba si Bopil? Bakit siya tila nagiging selective sa kanyang mga isyung tinatalakay? Dahil dito, lalong nag-init ang damdamin ng mga taga-suporta ni Beyoncé. Sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang paniniwala ng nakararami kasama ng inyong lingkod na walang masama sa TikTok ni Beyoncé. Marahil, oras na para tanungin, kailangan bang humingi ng public apology si Madam Bopil? Ito ay isang tanong na marapat pag-isipan ng buong komunidad. Sa ngayon, panawagan ko sa lahat ng Beyoncé at EDC supporters, kalma lang. Huwag masyadong ma-stress. Sa bandang huli, ang totoo at tama ay mananaig rin. Makakamit natin ang hustisya para kay Baby Beyoncé. Yeah. Gusto mo bang isalin ito sa English? Gawing script para sa video content o dagdagan pa ng detalye?